Sa isang maliit na baryo, may pamilyang tila ordinaryo sa iba. Ngunit may lihim na hapdi sa bawat sulok ng bahay. Si Luna, 5 taong gulang pa lamang, laging naglalaro sa gilid ng bahay. Ang mga paay nakadapa sa maalikabok na lupa, habang ang kanyang ama, si Mang Tomas, ay nasa bukid, nag-aararo at nag-aani. Ang kanyang ina, si Aling Sugalira, ay laging may hawak na baraha o barya, handang isugal ang bawat kita ng pamilya. Kahit ang pagkain o tamit ng bata ay isinusugal para sa pansariling kasiyahan. Tuwing dumating si Mang Tomas galing bukid, dala niya ang pawis at kita ng ani. Ngunit hindi ito napupunta sa pagkain o sa pangangailangan ni Luna. Sa halip, napupunta sa mga sugal at paminsang bisyo ng kanyang ina. Isang hapon, habang naglalakad si Mang Tomas pauli, nakita niya si Luna sa ilalim ng punong mangga. Nakayuko, hawak ang lumang manika na may kulubot na damit. "Anak, kumain ka," wika niya. Hawak ang ilang butil ng bigas sa palad. Ngunit si Luna ay tumanggol lamang. Ang kanyang mga mata ay malalim, parang nagsasalita ng, "Hindi ko kailangan, hindi ito bago." Lumipas ang araw at linggo. Si Luna ay nagugutom, malungkot at madalas nag-iisa sa lilim ng punong mangga. May isang maliit na ibon na lumilipad sa paligid niya, tila kaunting aliw sa kanyang katahimikan. Minsan, may dumaan na kapitbahay at nagtanong, "Luna, kumain ka na ba?" Ngunit ang bata ay ngumiti lamang, pilit na liwanag sa mata, habang pinipilit itago ang gutom at lungkot. At sa bawat araw na lumilipas, ang punong mangga at ang lumang manika ang naging tanging kasama niya. Mga tahimik na saksi sa kawalan ng balanse ng kanyang tahanan. Isang umaga, tumingin si Luna sa mesa ng almusal, walang pagkain. "Nay, pwede po ba?" Mahina niyang tanong, ang mga matay kumikislap yang pag-asa, kahit kaunti. Ngunit si Aling Sugalira ay nakatuon sa baraha, ang mga daliri mabilis sa pagbunot at pagtatapon ng barya. Ngumingiti sa mga premyo at talo. "Malaki ka na, Luna, hindi sa lahat ng oras may pagkain," sagot nito. Sabay tapon ng barya sa mesa, parang laro lang ang katotohanan. Lumuhod si Luna sa sahig. Hinaplos ang malamig na kahoy. Humihingi ng init at haplos, ngunit wala. Ang mga mata niya, dati ay nagniningning, ay unti-unting namumuo sa lungkot. Isang maliit na patak ng luha ang dumulas sa pisngi niya at tinakpan niya ito gamit ang maliit na palad. Lumabas siya sa bakuran, huminga ng malalim at pinisil ang lumang manika sa kanyang bisig. "Kasama mo pa rin ako," bulong niya sa sarili. Parang nagkukumpisal sa isang tanging kaibigan. Sa bukid, si Mang Tomas ay hindi alam ang nangyayari. Nagtatrabaho siya ng buong araw, hinahawakan ng araro at mga sako ng palay, hindi batid ang sugat na dahan-dahang dumudurog sa kanyang anak. Isang araw, may dumaan na kapitbahay at napansin ang maliit na batang nakaupo sa gilid ng bakuran. "Luna, kumain ka na ba?" tanong niya. Ngumiti si Luna ng pilit. "Wala pa po, pero okay lang po," sagot niya. Ang ngiti ay maliit at pilit lamang, parang anino ng dati niyang tawa. At sa bawat araw na lumilipas, ang mesa ng almusal ay nananatiling tahimik. Ang mga ngiti ni Luna ay unti-unting nagiging anino, mga patay na ngiti na hindi nakikita ng sinuman. Linggo-linggo na lang, si Luna ay palaging nanhihina. Ang katawan niya ay nagiging payat, ang mga braso at binti tila walang lakas, at ang kanyang tawa ay tila nawala sa hangin, nawalan ng tunog na dati nagpapaligaya sa paligid. Isang hapon habang naglalaro sa gilid ng bakuran, nahulog siya sa maliit na sapa. Ang tubig ay malamig at mabilis ang agos at ang maliit na palad niya'y tila hindi nakakapit sa basang damo. Si Mang Tomas ay agad sumugod. Ang pawis sa nooy tumutulo habang hinahabol ang anak. Ngunit huli na. "Luna, anong nangyari?" sigaw niya, hawak ang anak sa bisig.
Doon lang niya nakita, ang balat ng kanyang anak ay maputla. Ang mga mata ay nag-aapoy sa sakit at gutom, at ang maliit na katawan ay nanginginig. Si Luna ay nanginginig, humihinga ng malalim at mabilis. Ang kanyang maliit na kamay ay pilit humahawak sa braso ng ama. "Papa, parang nahihilo po ako." Mahina niyang bumulong at bahagya siyang nungiling sa takot at lungkot. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mang Tomas ang bigat ng bawat araw na kanyang pinaghirapan para sa pamilya at ang epekto ng kapabayaan ng asawa. Nakita niya ang galit at lungkot sa mata ni Luna at naramdaman ang matinding pagsisisi na hindi niya naibigay ang sapat na pangangalaga. Isang patak ng luha ang bumagsak sa pisngi niya. Hinaplos niya ang buhok ng anak at tiniyak na hawak niya ang buong mundo ng bata sa kanyang bisig, kahit sandali lamang. Dumating si Aling Sugalira, dala ang huling natitirang barya. "Naku Luna, bakit ganito ka na?" tanong niya. Naninginig ang kamay, ang mga matay puno ng takot at panghihinayang. Ngunit ang mga salita niya ay tila walang silbi. Si Luna ay nananakit, hindi dahil sa baraha, kundi dahil sa kawalan ng alaga at malasakit. Ang maliit na katawan niya ay nanginginig sa lamig at gutom, at ang mga matay tila nagsasabing, "Bakit ako iniwan?" Si Aling Sugalira ay napasulyap sa paligid. Ang lumang bahay ay tahimik, puno ng anino. Ang bawat sulok ay alaala ng kanyang kapabayaan. Doon lang siya nakaramdam ng tunay na takot at pagsisisi. Nakita niya ang munting anak, ang ilaw ng kanyang buhay na halos nawala dahil sa kanyang kasakiman. Umiiyak siya sa tabi ng kama. Hawak ang maliit na kamay ni Luna. Ang mga daliri niya ay nanginginig at bawat pagpindot ay parang nagbabago ng bawat pagkukulang. Si Mang Tomas ay tahimik, nakatingin sa sahig. Ang dibdib niya ay mabigat. Ang bawat paghingay nagdadala ng pait at panghihinayang. Ngunit hindi siya sumasalita. Ngayon, ang gawa ng kanyang asawa ay nagsalita para sa kanilang pareho. Si Luna, bagaman mahina, ay tumingin sa ina. Ang mata niya ay may halong takot at pagdududa. "Mama?" Mahina, parang bulong sa hangin. Si Aling Sugalira ay yumuko, nilapat ang noo sa kamay ng anak. "Pasensya na anak, hindi na mauulit," wika niya. At parang ang bawat salita ay pilit hinila mula sa kailaliman ng puso. Sa bakuran, sumisipol ang simoy ng hangin, humahaplo sa muka ni Luna at sa buhok ng ina. Ang bahay ay tahimik, parang nakikinig sa unang hakbang ng pagbabalik ng pagmamahal. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Aling Sugalira na may mas mahalaga pa kaysa sa anumang barya o baraha, ang kaligtasan at puso ng kanyang anak. Hindi madaling magbago, ngunit nagsimula si Aling Sugalira kahit unti-unti. Bawat barya, hindi niya itinapon sa baraha, kundi inilaan sa pagkain at gamot para kay Luna. Isang araw, may maliit na supot ng bigas na inilagay niya sa mesa, at sa halip na maglaro sa baraha, naglinis siya ng bahay. Si Mang Tomas ay naglaan ng oras sa pamilya, hindi lamang sa bukid. Habang siya ay nag-aayos ng bakuran, kasama si Luna sa pagtatanim ng ilang gulay sa tabi ng bahay. Ang maliit na bata ay nakangiti nang maramdaman ang init at haplos ng ama sa kanyang likod. Si Luna, bagaman mahina sa umpisa, ay unti-unting bumalik ang sigla at ngiti. Isang umaga, hinila niya ang lumang manika at sabay silang nagtatawanan ng kanyang ama at ina. Ang tawa ay parang hangin na nagpapalaganap ng liwanag sa lumang bahay. Natuto silang lahat. Ang kasakiman at kapabayaan ay maaaring makasira ng pamilya. Ngunit ang pagmamalasakit, tiyaga at pagbabago ay nagbibigay pag-asa at buhay. Sa bakuran, may maliit na ibon na bumalik at dumapo sa sanga ng punong mangga, parang saksi sa bagong simula. Si Luna ay tumingin sa ibon at ngumiti. Ang mga mata niya ay nagningning, ngayoy tunay na maliwanag.
Sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o baraha, kundi sa puso na handang magmahal, mag-alaga at magsakripisyo. At sa baryong iyon, ang munting pamilya ay muling natutong magtiwala at magmahal sa isa't isa, sa bawat araw na may liwanag at sa bawat haplos na puno ng pangako. Ang kasakiman at kapabayaan ay kayang sirain ng pamilya. Ngunit ang pagmamalasakit at pagbabagong tunay ay nagbibigay buhay at pag-asa. Hindi nasusukat ang yaman sa pera o baraha, kundi sa pusong handang alagaan at mahalin ng pamilya. Kung may natutunan ka sa kwento ng Aling Sugalira, maaari ka mag-like sa video at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong may aral. At huwag kalilutang i-share sa mga taong kailangang maalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pusong marunong magmahal at mag-alaga.